Ibinunyag ni Trump ang kasinungalingan ng kasunduan ng ipahuli ng US forces ang Iranian tanker na Skywave sa karagatang Indian. Eksaktong nung sinusubukan ng Tehran na bumili ng oras sa negosasyon at paratilihing umiikot ang pera mula sa langis nang umiiwas sa mga sanksyon. Ngayong Miyerkules, ika-20 ng Mayo, 2026 ipinapakita ng pagkakasamsam ng barko na hindi pumapayag si Trump. Walang kwentang usapan. Ginagamit ng rehimeng Iranian ang mga pinaparusang barko, tagong ruta at ilegal na kalakalan para suportahan ang revolusyonaryong gwardiya. Isang barkong konektado sa Iran ay umano'y dumaan sa kipot ng Malacca sa kanluran ng Malaysia na may higit 1 milyong bariles ng krudo, sapat para suportahan ang pinansyal na makina ng Tehran sa gitna ng tensyon laban sa Washington. Inamin ni Trump na 1 oras na lang at mapapahintulot ng mga bagong pag-atake sa Iran. Ngunit mas matindi ang hakbang na ipinakita ng pagkakasamsam ng oil tanker. Bago muling mapaulan ng bomba, sinimulan niyang alisin mula sa rehimen ang mga bagay na nagpapatibay sa kanilang kapangyarihan. Bawat barkong Iranian ay panganib, bawat bariles na susubaybayan, at nawawalan ng halaga ang bawat pangako ng kasunduan kung patuloy na palihim na pinopundohan ng Tehran ang kanilang militar. Ano pa ang maaring isuko ng Tehran para maiwasan ang mas matinding pagkatalo? Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated at makatanggap ng real-time na impormasyon na may mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Ang oil tanker na Skywave ay na-intercept sa Indian Ocean matapos dumaan sa kipot ng Malacca at maglayag sa kanluran ng Malaysia. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal na binanggit ng international na media, posibleng may mahigit 1 milyong bariles ng krudong langis na ikinarga sa isla ng Card sa Iran noong Pebrero. Ang pagkakahuli ay hindi bababa sa ikatlong aksyon ng Amerika laban sa mga barkong konektado sa shadow fleet ng Iran. Ginagamit para iwasan ang mga sanksyon, itago ang ruta, magpalit ng karga sa dag, at mapanatili ang pera kahit may blockade o restriksyon. Ito ang bahaging mas nagpapabigat sa kalagayan ng Iran. Hindi lang karaniwang barko ang pinapagalaw ng rehimen. Pinananatili nitong buhay ang lihim na export network gamit ang mga barkong konektado sa langis na pinatawan ng mga parusa at magulong ruta para mahirapan silang matunton. Kapag pinakumpiska ni Trump ang ganitong barko, hindi lang ito simbolikong kilos. Sinatamaan niya ang lohistika, ang kita, ang mga tagapamagitan at ang tiwala ng mga taong pumapayag pa ring makipagnegosyo sa Tehran. Ang tumitiin lang sa salitang kasunduan ay di nakikita ang mahalaga. Ayon kay Trump, walang halaga ang anumang pinirmahang papeles kung patuloy gamitin ng Iran ang dagat bilang paraan para makahinga sa pananalapi. Dumating ang operasyon sa pinakasensitibong yugto ng krisis. Sinabi ni Trump sa White House na umabot pa raw siya sa puntong 1 oras na lang bago maglunsad ng bagong aksyong militar laban sa Iran, pero ipinagpaliban niya ang desisyon. Sabi niya, posibleng magkaroon ng bagong pag-atake sa ilang araw kung walang pagkakaunawaan dahil hindi papayagan ng Estados Unidos ang Iran na makakuha ng sandatang nuklear. Ayon sa Reuters, sinabi ni Trump na maaring Biyernes, Sabado, Linggo o simula ng susunod na linggo mangyari ang panibagong paglala ng sitwasyon. Binago ng pagkakahuli sa Skywave ang bigat ng negosasyon. Noon, sinusubukan ng Tehran na magmuhang isa sa mga interesadong partido sa kasunduan na para bang kaya nitong makipagtawaran ng patas. Pagkatapos ng pagkakasamsam, nag-iba ang imahe. Alam ng rehimeng Iraniang pumapasok sila sa negosasyon habang hinahabol at maaring ilihis ang kanilang mga barko. Maaring mawala ang kanilang kita at malagay sa panganib ang mga mamimili. Hindi lang nagbabanta si Trump sa harap ng mikropono. Nagpapataw siya ng gastos sa dagat, sa kalakalan, at sa bulsa ng mga tumutulong sa Iran na makaiwas sa mga parusa. Sinabi ni Vice Presidente J.D. Vance na tuloy pa ang negosasyon at walang opisyal ng Amerika ang nagdiriwang ng kasunduan bago ito formal. Sinabi niya na magkakaroon lamang ng kasiguraduhan kapag may pirma na at kapag natugunan na ang mga layunin ng seguridad ng Estados Unidos. Mahalaga ito dahil pinigil nito ang naratibong tagumpay ng Iran sa diplomasya. Hinananatiling bukas ng White House ang pag-uusap pero hindi ibinibigay ang gantimpala bago ang pagsuko. Gusto ng rehimen ng ginhawa, espasyo at oras. Gusto ni Trump ng mapapatunayang resulta, matinding presyon at pagharang sa rutang pinansyal na napapalakas sa Tehran. Lumalabas din ang Central Command ng Estados Unidos bilang operasyonal na braso ng presyon.
Ayon sa mga balita kaugnay ng kaso, patuloy na ipinatutupad ng mga puwersang Amerikano ang pagharang sa daloy ng kalakalan na pumapasok at lumalabas sa mga pantalan ng Iran, kung saan 89 na komersyal na barko ang naredirekta. Ipinapakita ng website ng Central Command ang kamakailang sunod-sunod na operasyon ng hukbong dagat sa Golpo ng Oman, Dagat ng Arabia at sakop ng Amerika, kabilang ang pagsita, pagharang at inspeksyon ng mga barkong pinaghihinalaang lumalabag sa mga restriksyon sa Iran. Simple pero mabigat ang ginagawa nila. Naglilipat ng langis na konektado sa Iran habang sinusubukan ng Washington pigilan ang rehimen sa pagpundo ng kanilang operasyon. Aksyon ng Amerika ay para pigilan ang patuloy na pag-ikot ng kargamento na tila walang epekto ang mga parusa. Mahalaga rin ang lokasyon ng pagsamsam. Hindi ito naganap sa loob ng pantalan ng Iran. Nangyari ito sa karagatang Indian, sa rutang ginagamit ng mga barkong lumalayo sa agarang focus sa Golpo at nag-ooperate sa mga lugar na mas mahirap matunto ng karga at dokumentasyon. Pinapakita nito na ang presyon ni Trump ay umabot na sa pandaigdigang ruta ng mga barkong Iranian, hindi lang salita. Ang agarang epekto nito ay mas humigpit ang kasunduan para sa Tehran. Ngayon, kailangan magpasya ng Iran kung tatanggapin nila ang negosasyon sa ilalim ng presyon o hahamunin nila ang White House na nagpakita na ng kagustuhang umatake sa dalawang paraan, militar at ekonomiya. Makikita ang panig militar sa pahayag ni Trump ukol sa mga bagong pag-atake at ang panig pang ekonomiya sa pagkumpiska ng barko at blokeyong pandagat. Ang kombinasyong ito sumisira sa ilusyon ng Iran na makipagnegosasyon habang kumikita pa rin ng palihim. Pinalakas ng kagawaran ng pananalapi ng US kamakailan ng opensiba laban sa mga network na konektado sa langis ng Iran. Noong Abril, in-update ng Opisina ng Pagkontrol sa mga Dayuhang Ari-arian ang listahan ng mga sanksyon at nagdagdag ng mga hakbang laban sa pandaigdigang network na sumusuporta sa kalakalan ng langis ng Iran at Shadow Fleet. Ang detalye ay tumutulong maintindihan kung bakit tinarget ang Skywave. Hindi hiwalay na pangyayari ang pagkakahuli. Bahagi ito ng isang patakaran ng pinansyal na pagsakal na naglalayong putulin ng mga kumpanya, barko, operator at mga ruta na ginagamit para mapanatiling gumagana ang rehimen kahit na ito ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ramdam ng Iran ang epekto dahil umaasa ito sa puwang na ito para may pagpatuloy ang bentahan ng langis nang hindi tuluyang sumusunod sa hinihingi ng Amerika. Ang Shadow Fleet ay paraan para manatiling may pera kahit nagsasalita ang rehimen tungkol sa soberanya, paglaban at negosasyon. Ang bawat barkong may kaugnayan sa langis ng Iran ay posibleng magbigay ng dagdag pondo para sa mga misil, drone, kaalyadong grupo at mga istruktura ng Revolusyonaryong Gwardya. Numalabas sa balita na patuloy ang koordinasyon ng mga awtoridad ng Israel at Amerika dahil sa posibleng pagsiklab muli ng labanan. Ang pagkakasamsam ng barkong Iranian ay hindi nagwawakas sa krisis, ngunit winawasak nito ang ilusyon na pwedeng makipagnegosasyon at sabay na kumita ng palihim ang Tehran. Ngayon, alam ng rehimen na bawat bariles ay target, bawat ruta ay masusubaybayan, at ang pagkaantala sa negosasyon ay maaari magdulot ng dagdag gastos. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunikong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.